Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin ngayon, si Vice President Sara Duterte ay pinasasagot na po ng Ombudsman. Isang bagay na hindi po natin inaasahan. Di ba, pababa na sa pwesto to, ilang linggo na lang. Bababa na si Ombudsman Martires. Ang appointee ni dating Pangulong Duterte. Shoutout kay Flavelyn Sabiano ng Ontario, Canada. Yan. Good morning po sa inyo, ma'am. Okay, going back. Binigyan po ng 10 araw, hindi lamang po si Vice President Sara Duterte, et al po yan, mga kapatid. Ang dami nila. Ang mga pinadalhan po. No? At inuutusan na mag-submit kayo ng counter affidavit. Yan, so ito si Sara, si Edward Fajarda, Gina Acosta. Nako, ito si Gina Acosta, napakalaki po ng contribution nito. 'Di ba? Kay Sara. At contributions ay kapapahamak ni Sara, yung mga statements nila under oath, 'di ba? Ganun din si Attorney Sunshine Chari Fajardo. And then si retired Major General Nolasco Mempin. Yan, yung binabagsakan nila ng pera galing ng DepEd, di ba? 125 million kaka-withdraw diretso sa kanya. Hindi mo lang nilalagay sa vault. Para saan yung vault? Lagayan ng damit? So, yan po, mga pinadalhan, di ba? Sila Chika. So, sabi dito, acting on the committee report number 1503. Alam nyo, etong committee report na to, sabi rito, dated June 10, 2025, the above-named respondents are hereby directed to file their counter-affidavit. Diba? So, 10 days po yan. So, failure to file counter-affidavit within the aforesaid in 10 days shall be deemed as a waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito ho kasi nga proseso na ito ay i-determine po na itong preliminary investigation na to. Inaalam po dyan ng ombudsman, meron bang probable cause? Yan. Ibig sabihin, is there a possibility, diba, that they do this shit? So yung mga ebidensya po at saka yung counter affidavits, yan ang kailangan ng ombudsman. And then pag nakita niya ho na mayroon itong probable cause, nako, my goodness. Ano po ba yung mga kaso rito? Ang bigat ito ho, plunder. Diba? Corruption of public officers, technical malversation. Ang technical malversation of funds, mga kababayan, hindi po ito nangangahulugang ninakaw ang pera. Ang ibig sabihin po ng technical malversation of public funds ay yung pera, yung pondo, ginamit mo ito sa iba. Imbis na gamitin mo yan ayon sa intensyon kung para saan yan. Now, katulad po ito ng confidential funds. Everybody knows, di ba, kung saan dapat gamitin ang confidential funds. Sa mga bagay na may kinalaman po sa seguridad, sa kaayusan. Ayon po doon sa guidelines ng paggamit ng confidential funds. Noong 2015 yata yun. Basta, merong guidelines yan. Ang problema ron, hindi po ito sinunod ni Sara. 'Di ba? Kasi ang sabi niya nga nung ini-interview siya, ini-interview nung doon sa committee hearing sa Senate, kila Risa Ontiveros, sinabi niya ginamit namin sa libreng sakay, yung pambili ng mga information daw, ganun, wala pa yung mga ganun paliwanag niya eh. 'Di ba? Tree planting, pambigay ng puhunan sa mga maliliit na mga namumuhunang kababayan natin, mga gano'n ng paliwanag. So labas na labas dun sa guidelines. Katulad na lang din, isang classic example dito,
ay ito yung tawag dito, kay Amy Marcos. Yan. So si Amy Marcos noong 2018, inimbestigahan din po ito sa dahil po diyan sa 66.45 tobacco excise tax. No. Brito Marcos and 6 other provincial employees were accused of purchasing 110 overpriced photon minicabs through the excise tax shares of Ilocos Norte. Eh, yung purpose po ng excise tax na yan yung buwis mula dun sa mga imported na mga produkto ng tabako, ay gagamitin itong pantulong sa mga magsasaka na mga magtatabako. Ang problema, ginamit ni Amy yung pera sa mga pet projects niya. So yun po yung technical malversation. Okay? Sabi rito, House panel recommends charges versus Amy, diba? Over vehicle purchase. Yung mga pinagbibili na yun, ang mga nabigyan po dyan, mga barabarangay. Okay, so balikan lang natin ito. Ito yung mga kaso, patong-patong, tama si Amy. Si Sara, maraming kasong nakasampalaban sa kanya, patong-patong nga naman yung kaso na to. Parang sapin-sapin. Merong falsification, falsified documents, perjury, bribery, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Diba? So, ibig sabihin, alam mo nang mali nga yung ginagawa na eh. Dead ma lang sa'yo eh. Alam mo nang, diba? Ang bigat po kasi nito, she is a lawyer. So, there's a presumption, diba, of regularity. Ibig sabihin, pinagpapalagay na tama alam niya, tama yung kanilang, alam niya yung kanyang ginagawa, anong mga tao niya. Dahil nga, as expectation, isa siyang abogado o abogada. Diba? So, hindi niya makakaligtaan ang mga batas. Lalo na, sinasabi roon, Duralex Sedlex, diba? The law may be harsh, but it is still the law. Ignorancia lehis non excusat, diba? Ignorance of the law excuses no one. Ngayon, sabi nga nung isa kanina, mukhang sinasabotahe po ni Ombudsman, di ba? Ang impeachment. Alam niyo ho, sabi dito, baka pag nag-umpisa ng investigasyon sa Ombudsman, baka sa trial sa impeachment, gamitin na self-incrimination. Alam niyo yung self-incrimination na yon, palagay ko hindi huubra yan eh. Sasabihin na I invoke my rights to remain, di ba? Hindi ganun. Unang-una, bakit? Akusado po siya dun sa impeachment eh. Di ba? Ang pag-invoke po kasi, sabi nga di ba to, invoke. Ang pag-invoke ng pananahimik, no? Laban diyan sa self-incrimination. So, yung mga incriminatory questions, yan po yung mga pag-i-investigate, 'di ba? Yung resource person kayo, tapos may mga ganung tanong na kung saan pagka sinagot mo yan, para mo nang inilagay sa bitayan ng leeg mo. So sino bang may gustong mapahamak, 'di ba? Wala. So, imbis na sagutin mo yun, would rather invoke na lang na, teka, mapapahamak ako dyan, ayoko. Next questions, please. Di ba? Ay, sinasabi naman ng iba na double jeopardy. Ang double jeopardy po, ito yung yung nahatulan na may nangyari na rin sa kaso, tapos binuksan pa uli para dinggin na naman ng, di ba, ng kabilang o ng ibang entity. Yun po yung double jeopardy. Wala pa naman pong desisyon sa impeachment. Wala pa rin namang nangyayari dito sa Office of the Ombudsman. Nasa preliminary investigation pa sila. Ang tanong, pwede bang sabay ang pag-usad ng kaso? Why not? Why not? Di ba? Unang-una, ito namang impeachment, this is a political process. Ito namang sa Ombudsman, this is purely judicial process. Di ba? So pwede, bakit hindi? Di ba? Ay nako. Isa pa, kung wala namang kasalanan, bakit matatakot? Kahit 10 kaso pa yan, na sabay-sabay, naka-public viewing pa, naka-live stream pa.
kung wala namang kasalanan, di ba? Walang dapat katakutan. Ngayon, kapag may problema ho talaga, patay si Sara dito sa plunder. Yung plunder, aresto talaga yan. Ang tanong, pag na-aresto ba siya, may bail? Wala pong bail ang plunder. Ngayon, kung walang bail ang plunder, paano siya ha-attend ng impeachment? Ay, lalo ngang maganda. Kasi masisigurong walang habulang magaganap. Di ba? Kukunin siya sa selda, dadalhin dun sa Senate, sa araw ng hearing. Di ba? Sabit. Tsaka ito ho, tingnan nyo ha. Ombudsman orders VP Sara respond to House back plunder and then other complaints. So, ang kaso po na isinampa ng ating Kongreso ay plunder. Diba? Tapos meron pang ibang mga reklamo. Yun nga, ito. Led by lawmaker, yung investigation, di ba? The panel, lawmaker Joel Chua, the panel conducted a total of 8 public hearings to investigate the alleged misuse of OVP and DepEd's confi funds under Sara. According to Chua, the panel was able to establish daw nila yung confidential funds, yung misuse nito, and then yung questionable and fabricated acknowledgement receipts. Yun yung hindi nila kasi maipaliwanag, ayaw ipaliwanag. Sino si Mary Grace Piatos? Di ba? Lahat ng inoffer sa kanila, mag-executive session tayo. Wala, ayaw talaga. Bakit? Kasi wala talagang ipapaliwanag. Di ba? Ay, nako. Tapos ngayon nakita pa sila Chel Jokno, Marian Rivera, and then yung mga senadores natin, yung mga apelido. First name lang yung iniba pero yung mga apelido, di ba? Andoon. Sa mga acknowledgement receipts. Patunay lang po talaga na sanay na sanay. Ano ba yan? Dinaan sa acknowledgement receipt? Di ba? Pero ang totoo, kaya may acknowledgement receipt, nakatanggap. Pero yun, may nag-deny naman ng iba. Diba? So, ito hong hakbang ni Joel Chua nagbunga po. Diba? Sabi, apart from the complaints in the Ombudsman, Duterte is an impending impeachment trial, diba? Wala, hindi ko nakikita rito yung double jeopardy. Kung sabihin man nila na mukhang sinasabotahe, gagamitin din ito na issue bilang sa pagpe-petition sa Korte Suprema, yung principle of double jeopardy. Palagay ko malabo nilang makuha naman yun. Bakit? Meron tayong kasabihan na hindi pwedeng sabihing bawal, hindi pwedeng sabihing labag sa batas kung walang batas na nagsasabing bawal ito. Wala naman nagbabawal na may impeachment tapos yung kasong nakailalatag, yung kaso sa impeachment case, yun din yung kasong nakalatag na ron o nakasampa na sa korte o sa Office of the Ombudsman. Diba? Wala naman ng pagbabawal And after all, sinasabi nga, dapat nga raw po pagkatapos ng impeachment ng conviction, diba? Lawsuit naman dapat ang kasunod. Ito, bakit pasusunurin pa natin? Diba? Kaya good job dito kay Joel Chua. Yan, sabi rito, acting on the committee report. Oh my goodness. The above named respondents are hereby directed to file blah blah blah. The first in complainant with a copy with proof of service and complainant who may file a reply thereto within a period of 10 days from receipt thereof. So sabi nila, hindi na-receive ni Inday Sara kasi nasa Australia. Natanggap naman ng opisina, nabalitaan naman sa internet, di ba? Imposibleng walang magpapasabi sa kanya na merong ganito na communication from the Ombudsman. So, sabi naman ng iba, hindi naman itong si Ombudsman daw po, tag dito,
Ito ay kusang palo niya. Kusang siya na yung nagdesisyon. Diba? Kaya tuloy naghihinala yung mga ibang kababayan natin na sinasabotahin niya yung impeachment na huwag matuloy. Ano ba kasi naman ang mangyayari? Kapag ka natuloy ang impeachment, mangyayari mabubuking ng taong bayan, lalabas ang kanilang yung kanyang yung joint bank accounts ni Digong at saka ni Sara. Yun ang isa sa importante, 'di ba? Tapos yung mga confidential funds. So, yung paglalatag ng ebidensya, yun ang pipigilan nila rito. Kaya, magsasakripisyo na lang, kumbaga, di ba, sinasakripisyo na lang na, sige, magkorte na lang tayo, pwede pang bilhin ng judge. Hindi pa makikita ng publiko ang pagbubukas ng bank accounts. O, kahit na maglabas ng, magkaroon ng court order, di ba, hindi makikita ng taong bayan. Kasi, korte lang, ombudsman lang. Kumbaga private lang ang paghihiring na gaganapin. Oh. 'Di ba? Tapos paglabas niya no, pagtapos ng kaso, magpapaawa para iboto uli. 'Di ba? Ay nako. Saklap nito. Parehong mag-best friend, oh. My God. Okay, so iwan na natin 'to. Teka, tingnan mga comments. Bakit every time may kaso nakaso si Minute, lagi siyang nag-out of the country host. In case tatakasan ba niya ang kaso niya. Hindi naman ho, naglilibang lang. Naglilibang lang naman. Kasi kahit naman lumabas siya ng bansa, di ba? Tapos sabihin natin natakasan niya yung kaso niya, parang nagbitiw na rin ho siya sa pagka-vice president. Because that's abandonment of work. Di ba? Pwede na siyang pwede na siyang i-declare na permanent disability to discharge office. Di ba? Yung kanyang yung kanyang trabaho bilang, kung meron man bilang vice president, mababa, kaya malabo po niyang takasan. Layas lang talaga ng layas para makapanira sa ating gobyerno. Katulad yan, mag-Australia siya, 'di ba? Medyo papoprolong 'yun. Oh. Yan naman pagsagot dito kasi inaasahan niya na yan na bahala na yung kanyang mga abogado. Tapos gagamitin lang po yung e-signature o yung electronic signature. Hindi kailangang physical na si Sara Duterte ang pipirma. As long as nandiyan yung mga abogado niya, then she's good to go. Diba? They're good to go. And hello po sa inyo, Adrian Navarro. Magandang good morning. And Bayani Tobias. Yan, magandang araw po. Di daw nag-file ang case si Joel Chua. Report lang ang ginawa niya. Kaya i-acquit ng ombudsman si Sara Mau. Hindi naman po ganon. Ito kasing kongreso. Katulad nitong pinakita ko sa inyo. No? Tingnan nyo ha. Ay. Ano yan? Ano nakalagay rito? House panel recommends charges versus Aimee. Ano pong ginawa dito? Kung babasahin nyo po yan, ang sabi po rito ni Conching, Carpio Morales, yes, nagmoto proprio kami. Ano hong ibig sabihin ng moto proprio? Walang nagsampa ng kaso. No? Ito po ay bunga ng recommendation ng committee report. Ano ho yung committee report dito? Pareho rin po ng committee. Ano ho yung committee na nag-issue ng committee report? Pareho rin ang committee nag-investigate kay Sara Duterte, yung Committee on Good Government and Accountability. Okay, nag-investigate doon kay Aimee. Tingnan nyo ha, ganito ho kasi nangyayari. Kapag ka mayroong recommendation to file, to investigate, and sue, then ito pong si Ombudsman, obligasyon niya po kasi talagang magkusang loob na mag-investigate. So yun po yung motu proprio, ibig sabihin po niyan,
ay kusang loob. Walang naka-file, walang nag-urge sa kanilang mag-investigate. Okay? Kaya totoo yung sinabi, hindi nag-file si Congressman Joel Chua. So sana na-gets nyo na ha, na there's nothing new dito ho sa nangyari. Hindi nagkaso si Joel Chua, pero bakit kusang kumilos etong ombudsman? Eh yun po kasi naman yung trabaho nila. Pag naka-receive po sila ng committee report. 'Di ba? Committee report ang nag-uudyok sa kanila na hey, magano naman kayo, proactive kayo, mag-investigate kayo. Oh, eto na, nakalatag na ang mga ebidensya. Oh, ganon. Kaya po, etong si Ombudsman pinasasagot din si Sara Duterte et al. In 10 days. Okay? Ayun, kung sinasabi na di kaya i-acquit ng Ombudsman si Sara, wag ho kayong mag-alala. Wala na ho sa pwesto si Martires bago lumabas yung resulta diyan. I heard from the Congress prosecution that these charges of the Ombudsman are separate from the impeachment trial of VP Sara. That's correct. Separate naman po talaga yan eh. Magkahiwalay po yan. Again, impeachment court. Di ba? Ito po ay quasi-judicial body. Oh, parang korte, ibig sabihin. Kasi meron silang task para maging korte. But they're not really courts. Di ba? So ito naman pong sa ombudsman, korte po talaga yan. Judicial process yan. Itong si ombudsman ang mag-i-investigate. Parang kapareho ng sa Department of Justice. Para malaman, meron bang katotohanan ito o kaya meron bang posibilidad na ginawa niya to? Convince me. Ganon. So nakalatag ang ebidensya, ikita niya na, oy, palagay ko mukhang kailangan nating magsampa ng kaso. And then, pagsampa ng kaso, di ba? Pero dito, tignan nyo naman, and this is the plan B that the Congress has been planning if impeachment fails. That's correct. Sabi ko nga dati, bakit kung meron kayong ikakasong plunder, ba't hindi nyo pa isabay? Sampan nyo na. Dahil habang nililiti si Sara, di ba, i-acquit man yan, meron naman pang mas mabigat pa nag-i-investigate sa kanya. Na kung saan, talagang, di ba, kailangan ni Sara na, kaya nga, Diyos ko, bukod pa yung abogado niya diyan sa ombudsman, sigurado ako. Di ba, bukod pa yung nandoon sa impeachment. Walang dapat na ipangamba diyan sa kaso na yan na nasabay. And after all, this is just a preliminary investigation. Di ba? Ibig sabihin kapag hindi matapos sa July ang kaso sa ombudsman, itutuloy ng next ombudsman. Opo. Ganun po yun. Ang korte, kapag namatay, nagretiro, natapos ang termino, ang mangyayari po doon, tuloy lang po ng kung sinong sumunod. Ganon. Katulad ng impeachment court, nagpalit ng composition, diba? Tuloy pa rin naman po yung korte, yung impeachment court. Okay, from Jennifer, gising pa. Talagang ayaw ng mga senador ng pamilya Duterte na malaman ng taong bayan ang katotohanan, pilit nilang pinagtatakpan ng mga Duterte. Tama, di ba? Meron talagang gawain nila eh. Pero, nako, ito hong committee report na i-final no, dyan sa ombudsman na nagre-rekomenda ng investigasyon and eventually makasuhan si Sara. Nako, ito yung kumbaga mas hindi lang masakit pa sa breakup. Ito talagang real pain in her ass kapag lumusot po yung mga kaso rito dyan sa ombudsman. Tapos impeachment, absuelto siya. Tapos sasabihin nila, uy, absuelto si Sara sa impeachment. Dapat sa ombudsman, absuelto rin. Hello?
Di ba? Same evidences ang gagamitin, ipipresenta sa impeachment court sa mga senator judges. Tapos ipipresenta rin ito sa totoong korte. Oh. 'Di ba? So, diyan ngayon makikita ang performance ng peking korte, ng parang korte, yung quasi-judicial body, at ng totoo. 'Di ba? That's right. Ang plunder, no bail. 'Di ba? No bail ang plunder ni Sara. Kung madaliin ni Ombudsman yung kaso ni VP Sara, kung madaliin niya yon, nako, di ho, tingin ko malabo ho talaga. Kasi ano na lang yan, imposible niyang magawa ng isang buwan lang yan. Imposible yan. Alam ko, July, parang, August 5, wala na yan o baka July pa lang, wala na sa pwesto si Ombudsman Malabo yun.